patawarin niyo po ako. Dahil gaya ng 31 milyones na Pilipino, nagpabudol po ako. Ang buong akala natin, dahil binigyan siya ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon para linisin ang pamilya ng kanyang pamilya, ang akala natin, sasamantalihin niya at itutuwid ang mga maling nagawa ng kanyang ama. Pero hindi pala po ang nangyari. Inulit ang kasaysayan. Kaya ng ama na talagang tinabi at binaliwala ang saligang batas. Nais niyang baguhin ang saligang batas para sila matuloy ang pagluluklok sa pwesto na panghabang buhay. Payag pa kayo! Alkong Dabawenyo, ginamit pa ang salapi ng bayan, ginamit pa ang ayuda para daw sa People's Initiative na alam naman natin ay politiko initiative. Hindi pa sapat na nais nilang salawlain ang saligang batas. Hindi pa sapat na nagnanais na naman silang maluklok sa pwesto ng 20 taon. Ang gusto pa nila, ang susunod na presidente ay tambaluslos. Payag pa kayo! Di lang yan. Hindi lang nila nais maluklok sa pwesto ang tambaluslos. Nais pa nilang gurgurin si Inday Sara Duterte. Papayag ba tayo na gurgurin si Inday Sara Duterte? Hindi lang yan. Buhay na buhay pa ang pinakamagaling na presidente. Nagpapakalat ng fake news. Wala na raw si Tatay Digong. Papayag ba kayo? Nilang salawlain ang ating saligang batas. Anong ginawa? Pinakulong ang kritiko ng gobyerno. Anong ginawa? Sinisiraan kasama na ako dahil kritiko ng gobyerno. Ang akala nila sa paninira nila sa ating mga kritiko, tayo'y magpapasupil. Well, ang aking sasabihin sa inyo, sirain nyo na ako ng sirain, pero hindi ako magpapasupil dahil ako maisog. Isa-isa lang ang istasyon ng telebisyon na sumuporta sa kanya sa eleksyon. Anong ginawa? Pinasara dahil binaliwala ang prangkisa. Tama ba yan? Yan po ay gawain ng diktador. Ang sabi niya, 2 lang ang pangakong binitawan niya. Unang-una daw, magkakaroon ng pagkakaisa sa pamagitan ng unit team. Wala pang 1 taon, sinira na ang Inday Sara Duterte. Ang sabi niya, ang presyo ng bigas magiging 20 piso kada kilo. Nasaan ang bugas na 20 piso kada kilo? Wala. Nasa isipan lang ng isang bangag. Sasalbahin daw niyang ekonomiya at isusulong ang pag-unlad ng bansa. Ano ang nangyari matapos ang 2 taon? Ang pagkagutom pinakamatindi sa administrasyon ng Marcos Jr. Ang ekonomiya nung panahon ni Tatay Dugong, ang sabi, the darling economy of Asia. Ngayon, ano ang bansag sa ating ekonomiya? The worst underperforming economy in Asia. Pero
po yan sapat. Hindi pa sapat na napakataas ang presyo ng bilihin. Hindi pa sapat na kulang ang trabaho. Hindi pa sapat na napakababa ng presyo ng sweldo. Ang ginawa pa niya, dahil sa kanyang personal na interes, mabawi ang kanyang tagong nakaw na yaman sa Amerika, ibinenta ang bansa natin sa mga Amerikano. Susunod na issue na aking ilalabas. Tinanong natin siya, totoo ba ang PIDEA leaks na merong ebidensya na nung minsan ay gumamit ka ng pulburon? Ang sabi niya, hindi ko yan bibigyan ng kasagutan because I will not dignify that with a response. Pero nadinig ng Senado ang ebidensya at tinanong natin sa muli, ikaw ba ay gumamit ng pulburon? Ang sagot, wahahaha. Mga taga Davao, ang tanong ko, papayag ba kayong manatiling presidente ang banga?